Sabay ko na muna. Atin ko naman na thank you for ating Lord for introduction. Pasensya na po hindi ako talaga nag-worship. I really felt the presence of the Lord. Actually, wala lang ako ito dahil ni-capture. Habang ginagawa ko yun, nagawa ko na yung preaching ko kung na-capture ko kasi. So let me start greeting you with good morning, everyone. Good morning. Please greet. Thank you. May walang bakal, Lord, dyan. Happy birthday. Lord. And as I greet you, please greet your seatmate. Good morning. Pati niyo mga kanino, baka hindi niyo kinakausap na kanino, alright. Hallelujah. So, our text for this morning, before we pray, basahin muna natin ang text natin ngayong umaga ito. So, it's from Luke 15, 1 to 10. So, let me read this with you. Are you ready? Alright, let's read it. Now, can you read it together with me so that you will fall asleep? Now, the tax collectors and sinners were all gathered around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law answered, "This man will welcome sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 and the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not repent. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost one." In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God in one sinner who repents. Thank you, and let us pray. Lord, I pray, please bless the reading of the word and the delivery of your word. This word is not only for them, it's for all of us, including me. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Alright, hindi ko ako nakakapagbasa ng malagay ng walang salamin. So, let me ask you, kayo po ba ay sumali na sa mga games? Ilan po sa inyo dito, kung sumasali kayo sa games, lagi na yung panalo.
wala naman. Siguro meron iba na hiya. O sa racing, motor racing. Sino dito mahilig sa karera? Nanalo ka pero sugat-sugat ka. O diba? Pero alam niyo po, sa maraming sinasalihan ng mga games, o sa maraming contest, o let's say, hindi ko alam kung contest to. Pero hindi contest, mga raffle pala yun. So, hindi na yung pag-usapan natin. Minsan po, ang feeling natin parang ganun, di yata ako swerte. Lagi akong hindi nananalo. Parang lagi akong talo. Kailan ba ako magiging winner? Bakit lagi na lang akong loser? Sa umaga po ito, nais ko pong sabihin sa inyo that you can all be winners. You can be a soul winner for Christ. Win one, and you are considered a soul winner. Don't you like to be a winner this morning? Yes, hallelujah, glory to God. So, ito pong aking ginawang ito ay ginawa nga po yung main fight ko, but I know that the Word of God is always, there is always a word from the Lord. So, win one, you will be a true winner. So, ano po ang ating first point? The value of one soul to God. Wala po akong nasa notes ko. Ang notes ko po nandito sa puso ko. Mahalaga po ba ang isa? Yes, mahalaga yung isa. Sino po sa inyo dito, pagka nawalan kayo ng piso, hinahanap niyo pa? Na siguro, piso lang yan, may makikili ba sa piso? Pero, kung 100 ang pera mo, let's say mo Maria, at nawala yung piso, at dinala ng pera mo, may bibilihin ka, kapag 99 pesos ang pera mo, kailangan mo pa rin yung piso na yan. Buti sana, kung bibilihan mo, papayag lang. Ang balibayan mo, 99 lang. Kahit yung mga delivery nyo dyan sa Shopee, hindi yan papayag. Ang inyong bill 100 pesos, babayaran siya ng 99. Ma'am, alam mo ang bayad ng piso. Eh, siyempre, ano ba ng piso? O pa wala kang makita piso? Babalik ka kayo na. Ewan ko, hindi kasi yung kilala nila yung mga rider ng Shopee. Pero ako, kilala ko na yung rider ng Shopee. Si Rema, si Michael. Kasi
alam po ninyo, kahit tatlo po sila, hindi ko po hahayaan na ang isa po sa kanila ay mawala dahil sa tatlo sila. So, ganun po kahalaga ang isa. Kaya kayo pong lahat, kahit kayo ay iisa lang na maipagwawagi para kay Lord, napakahalaga po kay Lord. Naalala niyo po yung one sa marital one, isa lang yun. Pero ito po ay pinagwagi pa rin ng ating Panginoon. So, one soul is valuable to God. So, my question, meron na ba kayong one soul na nadala kay Lord? O madami, Sister Christy, madami. Ako po, naniniwala si Pastor Felix Berto Reyes, napakadaming soul na nadala kay Lord in UCC. Baka po, isa ka na rin doon. Alright, so let's go to the next one. So, one soul is valuable to God. Ayan po yung verse. Napakaibig po, pero pag binasa ko po yan sa inyo, yan yung tungkol dun sa 99 na sheep, tapos nawala yung isa, hinanap pa rin ni Lord. So sa church din po natin, kahit kung dumami tayo, hinahanap pa rin ang senior pastor natin, yung mga old members na nawala dito. Kasi ganun po tayo napapahalaga sa mga pinagkatiwala sa atin ng Lord. Hindi po na po babasahin ng mga verse na yan, kasi alam naman po natin na mas mahalaga kay Lord ang nawawala. Kasi yung mga 99, nasa kanya na yun eh. Ang hahanapin niya, yung nawawala at nagwawala. Pwede hindi ka nawawala. Nagwawala ka, pero nagwawala ka. Ayaw na tumawag mo ng mga ibang salita na hindi maaaring appropriate for the Lord. So, yan ang po yung share ko sa inyo. One soul is worth searching for. Kaya gusto ko po, mag-isip po kayo ng isang soul na alam niyo nawawala. Kung sino bang ilalagay ni Lord sa isip niyo ngayon, at hanapin niyo po siya. At ibalik po natin sa kawan ng Panginoon. Nandun po ba kayo naisip? Alright. Number 2. One soul is worth celebrating. Suppose one woman has 10 silver coin and uses one. Doesn't she lie around, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." Meron po ako experience. And I know this is also an encounter with the Lord. Kahapon po, nung ako po ay lumabas,
Pwede bang sa akin mo lang ibawi yung kabutihan ginawa niya para pabalikiwan ito? Pero hindi pwede na, answer story na. Okay lang sa akin. Balik ko rin ako doon. Yun ang may mga tricycle driver. May nakita ko ba kayong wallet? Sabi niya, magkakabala mo lang, magkakabala. Sabi ko, hindi nila naman yung halaga doon, yung mga ID ko, nandun, yung SSS, mga sitter, nandun yung mga performance, ang hirap ng alapin ulit. Nandun pa kasi nilagay na. Tapos alam nito, nung naglalakad ako na, bigla akong napaligid. Alam niyo po yung gate na green na may mga tinapay? Yung gate na yun, bigla may lumabas na babae na ka-apron, binigyan ako, sabi, halin ka sa loob. Tapos, sabi niya, nawaran mo yung wallet mo. Nilabas na po yung wallet. Nilabas na po yung wallet. Nakalala ko po yung prayer mo. Dinalis ako nito. Pagkatapos, hindi pa po niya nakakatuwa. Hindi na rin po niya yung wallet. Alam mo, sis, pagbukas ko ng wallet, nakita ko yung picture mo. Ang sabi ko, naku, ito yung babae na nakasalubong ko na palagi akong hinihitian. Ibabalik ko sa kanya ang wallet na ito. Doon na-realize ko yung pagkalawang bagay. Yung palang pagbiti mo natin, kahit hindi natin nakilala, may value pala yun. Hindi ko po alam na minsan nakakasalubong ko siya, hinihitian ko siya. Hindi ko naman siya ka-close, hindi ko siya kakilala. Pero sa pagbiti ko pala sa kanya, nagbigay pala ng comfort sa kanya yun. Nakalala niya yung mga ngiti yun, kaya naisip niya. Solid ko sa akin yung wallet. So kapag kung kayo ay lalabas, huwag po kayong maging madamot sa ngiti niyo. Hindi niyo alam ang isang nakitian niyo may pinagdaraanan, pero ang ngiti niyo nagbigay sa kanya ng pag-asa para mas gumanda ang araw niya. Amen po ba? Pag hindi mo kayo marunong magbiti, mag-seminar po kayo ng Smile 101, guys! Hindi po sa ating mga church meeting ito, nag-smile po. Pero ano pa po, yung third thing, yung pong isang panadero na nakarinig, na dito sa gilid ko nag-uusap kami. Hindi ni mga credit card kasi doon sayang, hindi ako inapunod. Grabe, na nakita akong third doon. Alam ng Panginoon na mawawala ang wallet. Alam ng Panginoon na maraming tao doon sa daanan. Pero hindi pinahintulot na Lord na makamulot itong isang ito na siguro nakamulot na to yung credit card po ngayon. Itatak na lang sa mga grocery. Wala nang pin, wala nang kahit ano. Kung magkano nga po ang laman ng credit card nyo, pwede niyo maubos sa pamilya sa katatak lang. Walang pin na kailangan eh. Yung sa akin po, 700,000 na ang limit ko. Maliit lang. Pero pag naipagtatak na yun, napakarami kong utang. Ito ba? So, ang ikat ng bagay na nakita ko, na hindi nakakayaan ng Lord ang isang bagay na sa'yo na makuha ng iba. Ibabalik niya yung para sa'yo dahil nakikita niya ang nangyayari sa buhay mo. Paglakad ko sa umaga, sa pumunta, nakikita ka ni Lord. Kaya kapag tayo natitiwala sa Kanya, alam natin ang isang bagay ay babalik. Eh, hindi, ano ba? Ano ba po ba pinakamahalaga doon? Pinakamahalaga. Na-share ko po siya ng salita ng Diyos. At nakapag-declare ako ng blessing sa Kanya. Sabi sa Kanya, sister, alam mo ba? Pinento ko na po yung pinikwento ko sa inyo ngayon. Sagot ka ni Lord sa kanilangin ko. Tapos pinento ko yung husband ko na yung kinento ko rin sa inyo ngayon. Alam mo, sister, basta gumawa ka lang ng mabuti, nakikita ng Lord lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, hindi niya kakayaan na mawala sa iyo, talagang para sa iyo. Sabi ko, yung ginawa mo kabutihan, pagpatuloy mo yan, sis, dahil kapag pinatuloy mo yung kabutihan niya, talagang mag-bless at magtutuwa sa iyo si Lord. Tapos sila po, kung nililiho, kasi sabi ko, ay, dito mo nag-church siya, nandito sinabi na lang, dito mo nag-church siya, yung sisi mo, yung time ka, pumunta ka, magdumalo ka sa iyo, sis. So, naging open din po yun para makapag-share
celebrate po sa Kanya. So, ang isa lang po na kaluluwa na mailalapit mo sa Panginoon is worth celebrating. Ang sabi, heaven rejoices in the presence of angels over one sinner who repents. Pero meron po akong sasabihin sa inyo. Sa prodigal son po, ang akala natin na lost, yung prodigal son. Pero yung kapatid po ng prodigal son is also lost. Yung mga dati ng Pastor Reuter, na-discuss na yan na yung prodigal elder brother po, talagang prodigal son din yun. Paano kasama ka naman si Lord? Pero mataingin siya sa kapatid niya. Na ano siya, nag-selos siya. Diba? Yun i-celebrate yung pagbabalik niya. Samantalang sila lagi magkasama, hindi celebrate. So, para sa Panginoon, ang tunay na celebration ay kapag ikaw ay nakapag-win ng kahit isang soul sa Lord. Amen ba? Di ba kayo po gusto niyo maging masaya? Sino po sa inyo dito kayo sumaya? Hindi na totoo yan. Ay, ito gusto niyo tigaan, gusto niyo sumaya, gumagana ko si David. Lahat po tayo gusto natin maging masaya. So yung iba po, ginagawa ang lahat para maging masaya. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng boyfriend para sumaya ko. O binigyan ka ng boyfriend. Sumaya ka nga, mga ilang araw lang. Pero yung mga sumunod, na-permission ka na, text sa umaga, nasa ka na, text sa tanghali, nasa ka na, hindi ka na magtatanda kung ano ang gaba dahil ang gusto niya. Bawat galaw mo, i-message ka niya. Kumain ka na ba? Anong kinain mo? Anong ulam mo? Ano ang gagawin mo kung buhay? Kung araw mo, magbasa ng text. Pag hindi mo sinagot, siguro may ka-text kang iba. Ay, grabe. Diba sakit sa ulo? So, yung mga wala pang boyfriend at girlfriend, huwag na mo. Kung kaya niyo yung ganyan sakit sa ulo, okay lang, mga na. Bakit niyo eh? Pero para makaiwas kayo doon, siguro kung boyfriend kayo, kung gusto niyo mag-asawa. Pero pag wala kayo para mag-asawa, sakit sa ulo na lang. Okay. So, yung sinasabi ko sa inyo na ito pong natatagod na walang tama, yung word celebrating, gusto natin pasayin tayo ni Lord. Pero ang tanong ko sa inyo, gusto niyo bang mapasaya si Lord? Amen? Gusto niyo bang mapasaya ang heaven? The Word of God says, sa isang kaluluwa na madadala mo sa langit, madadala mo sa langit, hindi pa sa langit, parang kung sa isang kaluluwa na ipagmamali mo kay Kristo, magdiriwang ang langit, mapapasaya mo ang ating Diyos. Amen? Praise God! Ituloy natin na walang papasok ng Panginoon. Hallelujah! Pasayahin po natin si Lord. Next Sunday, magdala kayo ng isang kaluluwa. Alright. Let's go to the next one. May ipilan naman po kayo. One song is worth the price that Jesus paid. Kayo po ba pag bumibili kayo, syempre gusto niyo yung sulit, di ba? Kapag kumakain po kayo, gusto niyo yung kakainin niyo yung sulit, yung mabubusog ka. Nakakain mo ba kayo sa isang kainan? Pagkatapos hindi kayo nabusog? Sa Andy, hindi ka nabusog, sister? Yung kumain kayo tapos sa sinabi niyo, sayang hindi kaya ito dito, hindi naman ako nabusog, pangit naman ang lasa. Or, naranasan niyo na ba yung meron kayong binili sa Shopee? Ang mahal ng binili niyo? Ang sabi, ang sukat daw, ano? Large. Dahil yun ang pagpipilian. Dumating sa'yo. Hindi large ang sukat, hindi magkasya. Sinusunod mo dito hanggang kita mo lang. Sabi, large eh. Ano to, large yung pambata? Hindi mo mahigit. Di ba? Sayang ang binanal ko. Pero pwede mo i-sorry mo. Pwede mo i-sorry. Ako na lang na. Dami ka na po na-sorry sa Shopee. So, hindi lang Shopee. Lazada, DFT. So, minsan, may nabili ka na hindi ka satisfied. Pero meron kang no exchange, no return. O, di ba? Parang yan lang yung asawa nyo. Nung napangasawa nyo yan. Sinabi ng tatay sa inyo, pinakasalan na yan ako. No exchange, no return.
Sa'yo na yan. Pero minsan, di ba, parang gusto mong isoli. So, sorry na lang sa inyo. Napeke mo ko. Pero hindi ko ganun yun. May mga bagay ko na sometimes hindi worth sa binayanan natin. So, I want to share my experience na ako ko. Birthday ko ni Tito July 6. Hindi ko siya nag-absent sa opisina. So, sabi niya, Ma, yung para sa family natin, i-celebrate na lang natin sa bahay. So, dahil nag-uulan, wala ako sa Facebook, may nabasa ako. Hindi ko alam kung sa revelation. Sabi, aning nabila ko, walang bila ko siya, ang babayaran mo. Kasi hindi na kasi walang bibili ko dahil para ng family. Ano daw? 999. Bali 1,000. Hindi na ako lalabas. Meron kami spaghetti, meron kami pancit, may palabo, meron biko, may Shanghai, may chicken, at meron golden nuts cake. Ay, di sige. Di dahil mamadali ako, wala akong may magluto. Pito-pito na ako kung hindi mo ginawa. Ay, di yan, pito. Sabi, 5 billion i-deliver. Hindi mo 5 billion nakarating. Nakarating mo yata ko, sisis na. Hindi okay lang. Nung nakita ko po yung mga bilaw, tuloy ko kasi naman po yung lato. Napakaliit. Eh, ang nakalagay ko sa advertisement. Good for 10 to 15 pesos. Eh, palagay ko sa ating habang pa lang eh. Pag-iisang bilaan na kami sa tatlo. Eh, lumaki yung malala. Hindi mo kung sinabi sa akin kung saan magagaling. Sa tay-tay pa pala ng galing yun. Tinitignan ko sa MU yung lokasyon. Sabi, 5 p.m. dadating, 4 p.m. umalis, 6 o'clock na. Ilang oras yung nangyari. Grabe po. Ang malala ko, yung pansit at saka yung alabo ay napakalapit ng mapanis. Nauwi ka ng mapanis. So sabi ko, nakakainaya naman. Nakakainaya, parang nakinaya naman. Pero sabi ko, hindi ko lang kinakinayan naman. Kasi nagkasama-sama kaming family. Napapunta ko sila lahat ng kaming apat na. Kaya po hindi ko kayo ma-invite. Kasi nga, bumagsa, napakaliliit na, namalis pa yung iba. Tapos, wala ko talaga. Sana mag-invite ako kahit ipag-pray lang siya, kahit pinapastor. Kaya lang, sabi ko, wala na akong papangaya sa kanila kasi nga, eto, is napakaliliit lang. But the thing is, nanghinayang mo ako. Talagang sayang. Sabi ko, sige, Mama, tayo lang din naman pala, hindi ka naman mag-iinta. Sana kumain na lang tayo sa bahay. Sabi ko, sa bahay, expand doon. Sabi ko, kumain na lang tayo sa Jollibee. Dahil sa Jollibee, saya. Sorry po. Kasi po, sa office namin ako siya, basta pinatawag ng TN. Sabi ko sa TN, lalo na lang yung TN na yung bida. Kaya ang ginawa ko, nag-Jollibee ako. Kasi sa Jollibee, hindi na ang saya. Pag-uwi niya, ang saya-saya niya. Tapos kumakain ng Jollibee. Matawa ko yung TN na yun, nakakatawa ko yun. Love ko siya. Dahil yun po yung TN na talaga, hindi parang TN, parang kaibigan. Pag po ako napapagod sa work, sabi niya, Liz, gusto mo magpahinga sa work? Oh, tara, mag-coaching tayo. Ginagawa na natin sa coaching, kwentuhan blues. Kwentuhan na po kami ng TN na yun. So, ayun po, ang topic natin, minsan ko nakakapanghinayang pag ang
Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Alam po ninyo may mga Christians, pero they don't know the Lord personally. Meron po mga Kristiyano, nagsisimba, nagbabasa ng Bible, umaten ng mga prayer meeting, pero hindi ito kung kilala si Jesus personally. Walang personal relationship sa Panginoong Jesus. Hindi nagpe-prayer time. Sino po sa inyo dito may prayer time? Isang oras, yung solo. 30 minutes. 10 minutes pwede na. Kahit nga po, ayan si sister! Okay, ano sa lalong meron siyang prayer time na kinakausap na si Lord. Alam po ninyo kasi, kahit po tayo mga born again Christian, kailangan po natin na talagang personally na kilala natin si Kristo. Yung tayo po ay nagpe-pray, kinakausap po natin siya ng heart to heart, na alam natin na siya yung nakatingin sa atin at nagpo-communicate siya sa atin. Just to ask, ilan po sa inyo may pag-uusap kay Jesus na yung mga? Ang dami! Dami! Alam ko naman po, humble na kayo. Pero alam ko po, kinausap niyo si Lord na patilahin ng undano. At nakipag-bargain kayo pag hindi mo pinatila ko ng Lord, ibig sabihin niya na message mo, matulog ako. Ay, magsimba ka na. Pero okay, so, ang isa natin ilalapit kay Lord, those who do not know Jesus personally. May hirap po itong second point. Sino pa po? Backslidden believers. Hindi mo na po babasahin yung verse. Pag sinabi mong backslidden believers, yung mga Kristiyano na, pero naligaw pa na landas. May kilala po ba kayo na mga Kristiyano na naligaw pa na landas? Madami! Madami po! So ito po yung mga so nag-reach out natin kay Lord. In fact po, pasensya na po, pero hindi lang po basta believers ang nagbabackslide. Meron din po mga pastor na nagbabackslide. Nang dahilan po ng pagbabackslide nila, miyembro. Ito ba, miyembro? Masaya ka na dahil sa'yo nag-backslide pastor mo? Baka matuwa sa'yo din si Lord. Hindi po ano. Pero what I mean, meron po mga pastor na nag-backslide. Meron po akong kilala for one. At ayaw po pag-bitin ng pangalan sa inyo. Pero madami na pong nag-reach out sa kanya. And I also reached out with him. Parang malapit na siya makabalik sa Panginoon. Kasi marami siyang pinagdaanan, marami siyang
Saka talagang, ano po, kaya hindi po ako mabait ko kasi ako malita ko. Kaya nga lang, yung may pananalangin, yung maraming santo, yung maraming kahit sa gusto mo, isang tuminyo, yun po mga binibili ko doon, mga rosaryo, yung mga parang ano, yung, ang alam ko meron akong santo sa bulsa ko, hindi ako tatanungin ng iba. Hindi na ako lumalabas. Pero yun po, ayun po ang reason kung bakit kailangan yung mag-solving. Dahil yung isa-solving mo, makakalapit kayo. Ayun po, sana ko. Kasi sorry mga naman. Kasi po meron po yung video sa kanya, hindi po Christian, Katoliko po. Binasted po niya 2 beses. Sabi ko sa kanya, dahil na ba sa Katoliko siya, hindi sabihin mo, masamang tao siya. Hindi ba? Sabi ko, ipag-pray mo. Sabi ko, then kung malaman mo na ano mo, pwede na siya mabago, then go for it. Ito, 24 ka na. Alam niyo po, nakilig po siya sa akin. At nakakusap ko po yung guy. Ang sabi niya, paano po ba maging born again? Gusto ko po umaten sa church. And umaten po sila sa CCF, sa DGC. Umaten po sila sa amin. Pero, they are planning to come sa bahay ko para ipakilala po. Yan, kung at sa bahay nila, para ipakilala ko yun. Dahil ang sabi ko po sa kanya, si Pastor Cesar po, yung po sa Jesus Christ Forever Grateful Church sa Santa Rosa, yung nag-i-invite ko sa akin. Yung po kanyang wife, na si Sister G, magkasama sila sa abroad, si Pastor Cesar po, unbeliever. Si Sister G po, siya po talaga yung masugid na talaga nakalapit kay Lord. Pero kung naliligaw po sa kanya, si Pastor Cesar, na hindi ma-Christian, ang nasa isip ni Sister G, ilalapit niya siya kay Lord. Kahit alam niya, wala kang ipamatas sa believer. Kasi kung yung believer, makikipamato ka, nakita mo na nililigaw ito, nakita mo may bisyo, mahirap na talagang alisin yan. Dahil pag talagang may bisyo na yan, talagang kailangan mo na himala, mag-pasta yung pera. Pero alam mo ninyo, ang nangyari, at long story short, si Pastor Cesar po, naging sila, nakakilala mo sa Panginoon, hindi lang po na born again, naging pastor. Yun po yung pinupuntahan ko sa Santa Rosa. And, kaya sinabi ko sa kanya, yung example na yun sinabi ko sa daughter ko. Kaya sabi niya, sige ma, pero hindi pa rin ako sure kung siya talaga. Sabi ko siyempre, sige mo malalaman kung sino talaga ang mulaan sa'yo ni Lord. So, ayun po, Jesus came to save and save the lost. Let's go to the next one. Every soul has eternal body. What would you say for a man to give the whole world and forgive his soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? So, ang value po po natin ay eternal. Grabe yung mga value po ng mga sasakyan natin ngayon. Ano pong value niyan? After 9 years, di ba? Hindi na ganun ang value niyan. Yung 2000 model ng mga sasakyan, yung mga mas mabababa pa kasi yung best friend ko nagtitinda po ng mga old models sa sasakyan eh, na parang talagang nakakaba na magkaroon ng gas dahil parang ang sira yun. So, nag-depreciate ang value nila. Hindi nag-depreciate po yung lupa, tumataas po. Pero may mga value po na nag-depreciate dito sa lupa. Kahit naman din tayo, di ba? Naramdaman yung ano ba yun, parang ang value mo nag-depreciate. Hindi naman po talaga depreciate. Yung bang, nung matapos ng pag-aaral yung mga anak mo, biglang ka na. Bakit parang lagi na silang wala, hindi na nagte-text, hindi na tumatawag? Alam niyo po, nung one time na naramdaman ko yan, sabi ko, anak, update kayo sa akin kung nasan kayo. Meron kami GC na may family. Kasi nung kayo mga nag-aaral pa, lagi ko kayong binabantayan, lagi ko kayong tinitingnan at ina-update, nag-update kayo. Pero ngayon dahil malalaki na kayo, i-update niyo ko dahil malalaki na kayo, you're still my babies. And I'm concerned kung nasa bahay kayo o wala, o kung ano bang nangyayari.
eternal. Yung soul na nasa isip mo ngayon, na wala pa kay Lord, eternal value yan. The first opportunity, share na siya ng word of God. Okay, next. God's desire is that man should perish. Alam niyo, totoo yung gusto ng Diyos na maligtas. Ang gusto ba ng Diyos na maligtas, yung mga babae? Hindi. Di ba nga yung siya na kung siya may isa binalikan niya? So, ibig sabihin niyan, gusto ng Diyos maligtas ang lahat, ang buong mundo. Kailan daw po dadating ang wakas? Ang sabi sa Biblia, kailan dadating ang wakas? Kapag nakarinig na ang lahat, darating na ang wakas. Ibig sabihin, gusto nyo ng Lord na maging fair, makarinig ang lahat ng tao about the word of God, about the gift of salvation, para kapag narinig nila ang salita ng kaligtasan, lahat sila maligtas at makasama sa buhay na walang hanggan. Amen. Yung kagaling mo ba, gusto nyo maligtas? Ay, bahala ka dyan. Naaway mo ako sa lupa, makakasama ka rin sa langit. Hindi ka rin pumunta sa langit, may galing ka sa puso mo. Kapatid, atanggal natin kay Lord ang galit natin sa puso natin. Para yung kaaway natin, mamatay natin. Paano mo mamatay ng kaaway? Turuan mo po kayo na mamatay ng kaaway. The best way to kill an enemy is to make him your friend. Because if he is already your friend, he is no longer your enemy. Kaya pagpatay sa kaaway, makipagkasundo ka sa kanya dahil pagbati na kayo, hindi mo na siya kaaway. Amen? Heart to heart to. Sino po sa inyo yung mga kagalita? Sister, pag-pray natin mamaya yan. Magkakating na kayo. O sino po sa inyo dito, wala po kayong magalit. Hindi nagagalit sa inyo. Marami siguro. Minsan kahit pastor, dami nagagalit sa pastor. Ano ginagawa mas ma? Diba? Hindi na natin po nagagalit sa atin. Ito nagagalit sa atin. Kasi ayaw niya ng ayaw niya kung paano kung alam eh. Ayaw niya masyado ang pogi. Paano masyado ang pogi sa ilagi na nagiging yung crush niya? O diba? Minsan may mga taong galit sa'yo. Wala ka naman ginagawa masama sa kanila. Pero mag-pray mo natin sila. Dahil ayaw mo ng Diyos na ang sino man maligaw o mag-perish. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Malapit na tayo. Malapit na tayo matapos. How should we win souls? Ito na po yun. Paano? Dahil sabi, pag sinabi sa'yo na win souls, hindi ko pa yung nasabihin sa'yo. Magdala kayo ng mga kaluluwa rin sa Earth 131. Paano? Paano? Hindi na kami pupunta dyan sa ano, ha? Laki natin pastor dito sa church. Meron dito may mga magaganda dito. Di ba? Ang dami magaganda. Di ba? Paano kayo dito sa church? Maraming ano dito. Maraming mababait dito. Hindi mo gano'n. Mayroon pong paraan. Number 1, through love. Sa pamamagitan ng pagmamahal. Sabi ko yan, ayun ko man ay given to you that you love one another as I have loved you, so you must love one another. By this shall all men know you are my disciples. You have not done. Tongue twister. Alright, so, yun daw po pala pag-build sa pamamagitan ng pagmamahal. Hindi mo na kailangan mo salita. Pag nakita nila na mahal mo sila na mismo sasama sa'yo. Yung pong story ito ng isang mag-asawa, yung asawa ko, hindi Christian, unbeliever. Yung pong wife, masugid na Christian. Yung pong asawa niya, lagi po siyang dinubog. Pero kahit kung dinubog siya ng asawa niya, ano po ginagawa niya? Hinahalihan pa rin po niya ng masasarap na pagkain. Hindi ko niya nilalagyan ng lasa na yung pong pinakamadaling pagpatay ng ako. Lasunin niyo. Baitan niya, sabi niya, di ba? Di ko nyo kayo tinatawag kay laso. Masama ko yun. Ang gawin niyo po, patayin niyo yung pagmamahal ng away mo. Mabubuhay ang pag-ibig sa kanya. Okay, hindi ano pa, ito. Pakanta lang sa hindi ba, hindi ko kayo hindi kayo, bubog, lasenggo, tapos, bigla akong dumating yung panahon, nagtaka yung asawa niya. Yung lalaki, yung basang-pulayo na asawa niya, ang tinanong siya, bakit ganun? Bakit ginagawa lang kita ng masama? Mabuti pa rin ang sinusukiyo sa akin. Ang sabi ko ng asawa, hindi kasi syempre, alam mo kaya akong ginagawa, nakawa kasi ako sa iyo eh.
dito para makilin natin sila. Ipag-entry mo muna, then magkaroon ka ng opportunity para makilatin mo siya kayo. Next, mapabilis naman. Through personal witness. Yung mismo, ikaw po yung mag-witness. Personally, sino po sa inyo dito? Hindi kayo yan. Nag-witness kayo sa bus. Mahirap po yung gawin. Kasi yung mga kayo nag-witness kasi sa bus, kaya ayaw mo mag-witness, hindi na ako maganda ang ano eh. Yung mga nag-witness kasi sa bus, kaya lang ano eh, nagkukulekta. Tapos, pag hindi ka nagbigay, pero suka. Pag hindi ka ano eh, yung salita na dyan, ang hindi mo ng palataya ay pupunta sa inyo. Hindi mo ang tabi. Pagkatapos na yung lalabas sa yung koleksyon, pag hindi ka nagrulog doon sa inyo, mapupunta. O, grabe naman, di ba? Alright, so, nais ko pong i-share sa inyo tungkol po sa personal witness. Alam po ninyo kasi, di ba, nasa FB pwede tayo kasi hindi naman personal witness yun. Yung pong araw-araw po, every Tuesday and Friday, na sumasakay po ako ng movie or ng joyride. Noon po kasi, nagpo-post po ako habang nag-joyride ng message. Today's devotional verse, ganyan. Meron po mga iba ako sa kanila. Pero ang dami ko, hindi ko sasabihin na pagalitan ako. Concern na sila sa akin. Sabi, nagilan ako, nagbilang na sis, tigilan mo na yung pag-ano, na nagpo-post ka ng devotional verse habang nakasakay ka sa motor. Kasi baka maagaw cellphone ko. Pero para sa akin naman, maagaw ang cellphone ko eh. Pero nakinig po ako. Dahil mas mga matataas ko sa akin nagsabi, at saka mahal nila ako kaya. So, ganito yung ginawa ko. Dahil hindi ko ako nagsashare, word of God through ganun ang ginawa ko, yung mga sinasakay ng joyride, hindi ko ako nagsashare. Pero sabihin ko naman sa inyo, kung sumasakay mo ako ng joyride, yung pagpunta ko nilalagay ko sa gitna, kasi mga lalaki ko yung nasa joyride, di ba? Tapos, hindi ko ako kumakapit, hindi nakaganon, kasi hindi ko naman siya boyfriend, bakit siya nakabigtan. Pero totoo niya, one time mo, kaya gusto na, sabi niya, pwede mo ba? Ako na lang po yung hawakan na lang po, kasi pag-iwang-iwang po tayo. Mag-iwang-iwang po kami. Sabi niya kasi daw sa rin ko ng tao. Sabi ko, kuya, marunong ka bang mag-iwang? Oo nga, pwede na nga, mag-iwang-iwang tayo eh. Kaya umawa ka na lang sa akin. Kuya, kung hindi mo kaya ayusin yan, at hindi ako nakayaro sa'yo, ibaba mo na ako. Hindi naman po na nakarating pa rin naman po kami. Pero ito po kasi ang isang ginawa ko. Nagsishare po ako sa isang joyrider. Malapit lang po pupunta ako. Maglalunch po kami ng team. So, tapos sumakay ko sa joyrider na yun, kahit na yung tanong, nag-share po ako ng word of God. Mga brother, marami po ako na-share ng iba po, natulungan na kay Lord. Pero meron po akong isang na-share na hindi po si Lord nakikinig. Kasi after po natin mag-share nakuha po niya yung number ko. Nakuha po niya yung number ko, nung una kung kay Lord na tinatanong. Tapos, hindi, iba na ang hinihingi sa akin. Sabi niya, kasi syempre sa kultuwa, sinigyan ko yung buhay ko, yung ganyan, parang kalapit kay Lord. Ay, alam niyo po, iba na, gusto niyo po ako ligawan. 26 years old. Di na dami yung text sa akin. Alam mo, sabi niya, bakit hindi ka na nag-respond? Sabi ko, anak, sabi ko, inag-express siya na, hindi mo ko pinasalihan kaya ganyan, at kay God, 26, nasabi na seryoso daw siya sa akin. Ay, grabe, alam sa kagulat ko. Sabi ko, iho, mas bata ka pa sa anak ko. Ang mabuti niya, alimutan mo na ako, i-receive ko yung number ko, huwag mo na akong tatawagan. Paano mo ko ipapakilala sa nanay mo at hindi ako pumapatol sa mas bata sa akin. Ay, hindi talaga sa mga hindi ko sa mga hindi mo sa dahil joyrider lang siya. Dahil sinabi naman niya, may sarili na siyang kondo, wala na mo siyang ginagawa. Tapos, mag-isa daw siya sa ano. Sabi ko, attend ka ng church, kahit sa sisiyan, kahit sa pipuli, kahit malalim. Hindi nga gawin ko. So ngayon, sabi ko, sa susunod na mag-share mo, ayoko na. Babae na lang na mag-share
kesa sa sarili nila. And as an ending, diba sabi ko po sa inyo, win one soul, pero may isa pa pong soul na kailangan natin bukod po sa iba. At ang soul na yan ay maaari ng sarili mo. Dahil maaari ng sarili mo ay marami pang tinatago na sentiment. Maaari ng sarili mo marami pang tinatago ng forgiveness. Maaari ng sarili mo marami pang tinatago ng inggit. Marami pang tinatago ng hatred. So maaari mo unang soul na dapat mong iwin sa Panginoon at sa sarili mo. Magkaroon ka ng totoong relasyon kay Lord, totoong pagmamahal sa Kanya, totoong pagmamahal sa kapwa mo. Yung totoong ang nais mong maangkin ay ang kalamitan ng eternal life. Yung bang kahit mawalang ka na ng lahat sa lupa ito, yung kahit maagaw sa lahat ng meron ka, na basta ang alam mo, Lord, hindi naman mahalaga ang anong pag-aari ko. Ang mahalaga, Lord, kung sino nang may-ari sa akin. At kung alam ko, Lord, na ikaw ang may-ari sa akin sa mga yung Panginoon. So my challenge to you this morning, let us win ourselves to the Lord. Let us make sure that our souls are clean, our souls are beautiful before God. Because how can we win a lost soul if we are also lost? So kailangan natin na makatagpo natin ang Panginoon. Pasayahin natin si Lord. Let us win a soul for the Lord. And let that soul, let the first soul that we win to the Lord completely is ourselves. Thank you for listening and God bless you. Bakit susunod? Yes, thank you po, Pastor Alisa, for